Welcome back to Good Morning Boss. Batikan at matapang na chef. Yan si Chef Queenie Boloron. Kilalanin natin sa Real Talk. Sa dami ng kanyang kursong tinapos at profesyong pinasok, ang pagluluto pa rin ang humuli sa puso ni Chef Harlequin Boloron. Halika't kilalanin natin si Chef Queenie at alamin natin ang tunay na kwento ng kanyang buhay. Kilalanin natin ngayon si Chef Harlequin Boloron o mas kilalang si Chef Queenie na pinsan ko rin. Wow. Gandang araw, Gaw. Gandang araw, Gaw. Okay, so sino nga ba si Chef Queenie? Isang simpleng mamamayan ng Pilipinas. Galing sa General Santos, nagsimula bilang gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, at hinanap yung passion at nahanap niya sa pagluluto. Lumaki ako sa isang pamilyang mahirap lang din. Ang parents ko ay puro pastor, pero ang dad ko ay police academy professor at saka mom ko. 2005, pinatay ang dad ko. Brutally murdered in General Santos. And then, nag-start doon. I was the hardest hit. Mauna nga, nahirap ang buhay. Yun yung challenge na The challenge. drive sa'yo na maging masipag ka. Maging masipag. Kasi ang first na plan ko ay gumanti. Yes. Okay. So ngayon, wala pang, hinahanap niyo pa rin hustisya? Hinahanap ang hustisya, pero sa ngayon kasi, nagbago na. Hindi na namin hinahanap. Pinapa sa Diyos na. Ilan po kayo magkapatid, Chef? 4. I'm the only girl, pero akong pinakamatapang. Yes. Bakit mo nasabing ikaw pinakamatapang? Kasi when I was in Jensen, siguro pwede ko naman sabihin, I was part-time negotiator for the government. Negotiator of what? Especially pag may mga nakikidnap. Nakikidnap? Yes. Si Jensen dati? Marami na akong na-rescue. So may mga death threats ka before? Yes. Because marami na akong nare-rescue. Lahat ng kampo sa Mindanao napapasok ko na. May media ako nire-request every time. Nagre-rescue ako ng ransom, naghahatid. Walang medyang matapang sinamahan ako. Lagi akong nag-iisa. Anong opisina yun dati? The Certified Security Professional. It's Wow. actually from the Malacanang order. It's a mission order. Ito ba yung pagkatapos o before ng death ng father mo? Before. Before. I used to work as a negotiator for MILF. Kaya kilala ko silang lahat. Ang ganun. Okay, hindi ka ba natakot before? Actually, natakot ako before. Pero nung pamangkin ko lang kinidnap, I went there mag-isa. They don't want anyone else na kausap. Ako lang. So 2 years na confidence building ako with this MILF. They're all my friends. So they're nice people naman. Mababait naman, di ba? May mga kaibigan din ako may MILF eh. Yeah, hatid lang tayo sa kanila ng along board ng lodging. Pero naging masaya ka naman sa pagiging trabaho mo dati na napaka-risky. Masaya ako kasi I wanted kasi a life that is really rich. Parang magpakamatay ka na. Gustong-gusto ko yung alam mo, yung hinahabol ka, tapos tangkidigera na kaikot sa, I feel it was really a challenge. Grabe ang saya. Ako lang babae, nag-iisa. Puro tanning lotion para itim ako. Alam mo naman, pag nakita ka nila, di ba? So right after that, nag-chef ka na? Right after that, pinatay ang dad ko Okay. sa aming farm. After na pinatay siya, umalis ako kasi ako nasusunod eh. Matapang talaga. Matapang, lumalaban talaga eh. Diba? Sabi ko nga sa kanila, hintayin nyo lang lumamig. Sabi nga nila, revenge is best served with is cold, diba? Palamigin mo muna bago ka lumaban. Pero nag-change siya. Okay. Nag-change na. Sinabi mo dati na you were with the government in General Santos City, Yes. sa local government unit ng General Santos. Ano bang tinapos mo yung aral? AB Political Science, AB English, at saka Certified Security Professional. Ang dami? Yes. Ano ba gusto mo? Maging abogado? Dati? Maging abogado, maging military, maging ballet dancer, Ang at dami. maging chef. Pero yung pinakauna talagang gusto mo nung Maging abogado. maging abogado. Bakit hindi natuloy siya? Kasi sa kahirapan. Kakailangan. Mahal ang libro. Pero mahal din ang pagiging chef. Ngayon, kasi nakabawi na ako after may ipon sa gobyerno, yung ipon ko, yun ang ginamit ko para maging culinary arts graduate. Okay. Kailang, saan ang school? Dito sa Pilipinas o sa abroad ka nag-graduate? Culinary? Diploma course ako sa ICA, Academy for International Culinary Arts, and then tumuloy ako sa iba-ibang bansa para i-master ang bawat cuisine sa bawat bansa. So ilang taon chef? Matagal na. Nagsimula ako 2006 hanggang ngayon. Meron akong school sa Jensen before. Okay. Thai cooking school at Japanese cooking school. It's home-based and mobile school. Meaning, pupunta ka sa isang place, tuturuan ko kayo magluto.
10 in a group, and then lahat ng ingredients nandiyan na, tuturuan ko, and then the next time, ikaw na magluluto, isupervise ko na lang kayo. Paano mo na-conceptualize itong home kitchen? Siguro, Dito sa bahay mo sa Tagaytay na napakaganda, malit pero cute, napakaganda. siguro dahil marami akong friends, and it started with just inviting my friends, and then na-realize ko, kasi sabi nila, pwede pa kami magbayad, kasi nahiya naman sila dahil lagi na lang libre, di ba? Sabi nila, pwede magbayad, and then doon nagsimula hanggang marami ng friends sa pupunta, nagbabayad sila, pabalik-balik na sila hanggang ngayon. Hindi, mga kilalang mga personalidad din, ng mga kliyente mo, at mga Yes. customers mo. Marami sila. Iba-iba po. May mga taga-ibang network, marami din. May mga celebrity, may mga negosyante, marami po na mga kilala sa Pilipinas. Ano ba yung mas kilalang pagkain o putahe o recipe na meron kayo, chef? Actually, nagustuhan nila yung Thai food ko talaga. Thai food. Thai food talaga kasi ang Philippines is the kitchen of the world actually. Kaya lahat ng tao talaga pag nakatikim ng Thai food talagang babalikan nila. So yun ang reason. May mga approaches na rin tayo no, kung paano maka-entice tayo ng mga customers. Anong klaseng concept maliban sa Thai food na ini-introduce mo ngayon sa mga customers mo na talagang in ngayon na chef? Well, ang una kasi gusto na matuto magluto. Oo. So, sabi ko sa kanila, come and visit me first, tapos tulutuan ko kayo. Oo. So doon na-start, kahit anong cuisine gusto nila, anything from A to Z, kaya kong gawin for them. Pero kasi at the end of the day, pag natikman yan Thai food, bumabalik sila doon eh. Thai food talaga. Thai food talaga. How about the Filipino dishes? Hindi ba masyado? Well, I'm sorry, pero I'm not sure. Masarap, pero ganun pa rin, kare-kare. Mga bagnet, mga lechon, mga ganun. Pero hindi kasi masyado healthy ang food natin actually. Filipino food, hindi masyado Kasi healthy. mamantika? Mamantika at may gisa. Oh. Unlike sa Thai food kasi, they're into salad, vegetable, fresh herbs. At saka yung taste nila very balanced. They're the hindi na colonized. Ibig sabihin yung food nila very authentic. Ito po yung magazine kung saan na-feature po ako, gumawa ako ng puso. Ito po, paano gumawa ng puso. Sabi Cebu ni. Sikat ito sa Cebu, di ba? Puso. Hanging rice, sa English pa. Ito. Ito din, gumawa din ako ng Japanese na pagkain, pero ginawa kong Pilipino, ginawa kong kamote. So yun, kamote. Yan. Ito po ay, pumunta kami nag-shoot sa Hong Kong, kumain kami ng 100 na pagkain sa loob ng 3 araw. Ito, sa Hong Kong. Lahat ng pagkain sa Hong Kong kinain namin. Na 100. Kita ngayon gumawa ng Thai tenderloin salad. Okay. So may unahon? Unang-una itong tenderloin, di ba? Okay. Ginrill ko to, pero nilagyan ko ng salt and pepper. Okay. Inihaw siya, okay yan na. Tapos i-slice mo. Alright. O ngayon, lagyan mo ng sauce na gawa sa kalamansi, patis, at kunting sugar. Wow. Okay, ngayon. Siyempre, kamatis na hiniwa mo, tinanggalan mo ng seeds, okay? Okay. Okay, celery na in-slice mo rin. Tanggalin yung matitigas na portion. Sibuyas na pula. Okay, yan. Okay, tapos kunting sili. Dahil mahilig po sa maanghang ang Thailand, pero hindi pwedeng hindi nyo ipipilit ang sili. On the side lang, ganyan. Halo-halo na. Ano to? Wala na. Ano yan? Sauce, kung gusto mo lang Halo-halo tumamis. Oh, mix lang. And this is Thai. Tenderloin salad. Sarap nga nito. Sarap, o yan. Okay, sobrang simple. Pero, Parang kinilaw sa atin. yes, parang kinilaw. Tikman natin. Tikman mo. Yan. Tikman natin. Sobrang dami ba? Yan. Okay? Ano ba challenges mo sa life, chef? Marami. Una sa lahat, ang pagiging hindi mayaman. Diba? Marami tayong gusto sa buhay, kaya lang hindi tayo mayaman. Hindi tayo pinanganak na mayaman, di ba? Challenges, una, may gusto kang dream na kunin. Hindi mo makuha dahil wala kang pera. So, kailangan magtrabaho ka. Pudpud mga daliri. Puro ugat ang mga paa para makuha lang. Like, para maging chef. Pabalat ka sibuyas, sako-sako. Challenge yun. At saka alam mo yung paano pakainin ang tao na masatisfy, na magustuhan ang food mo, that was the biggest challenge. Inspirasyon naman nag-drive sa'yo na despite of those challenges, ay talagang dahan-dahan na nakabangon ka at nawala mo yung hatred na meron ka before at naging successful chef. Inubos ko ang panahon ko sa kusina. At binuhos ko ang love ko sa pagkain at sa lahat ng pinapakain ko. From there, nakalimutan kong lumaban. So it's really cooking. Cooking is connecting people. And I love doing it. So, from there, hindi na ako nag-isip na gumante. Lulutuan ko na lang sila. Wala akong ihahalo. Anong mensahe mo naman sa lahat ng mga gustong mag-aspire
na mag-chef, no? Dito mag-ibuhos ang passion nila sa pagluluto. Art din kasi yan, eh, chef, Yes, diba? dapat alamin mo ang genes mo unang-una sa lahat. It should be in the blood. Hindi pwede magluto ang kamag-anak na nagluluto. Hindi pwedeng gusto ko lang magluto. No, hindi yan tatagal. Kasi dapat ang pagluluto nasa dugo. Oh, ganun? Yes, nasa dugo. Lola natin, di ba, karinderya? Nasa dugo, nasa pagmamahal, at una sa lahat, passion. Passion talaga. Kasi mag-fail ka ng mag-fail, pero passion mo yan. Papasok at papasok, babalik at babalik sa'yo. Hindi na mawawala yan. Ako si Chef Harley Quinn. Isang kusinera. Isang chef. Hindi ako nakikipag-away. Pero pag ako inunahan, hindi ko kayo atrasan. Sabi ng tatay ko, wag na wag makipag-away. Pero pag inunahan ka, wag na wag kang tumakbo sa laban. Parang pagluluto lang din. Wag mong atrasan. Dapat laging masarap. Isang tunay na tao at yan ang aking tunay na kwento. Peace. Anga kami sa iyo, chef. Nakakatuwa naman si Chef Harley Quinn. Oo, ang tapang, ha? Matapang Parang, estudyante rin. parang pag kinain mo yung niluto niyo, manginginig ka eh. Sayang hindi ko siya Kailangan nabili. kainin Di ba mo. nagluto siya Oo, dito? nagluto siya ng binagoong rice Oo, pinsan ni, ano, ni Aljo.